Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 2 ng May, ng Mayo, 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:30 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito kay Pulong Duterte na habang siya ay naandun sa Netherlands ay nag-warning siya sa mga pulis. Opo, ang sabi niya ay yung huwag daw magtanim ng ebidensya. Yun ang sabi niya. Ang title ko po ngayon ay Pulong Duterte is warning the police about planting evidence. Yan po. Kasi nga, may balita na kumakalat kahapon. Pero ngayon ata hindi naman pala totoo. May kumakalat na balita kahapon na sinugod daw ng CIDG ang bahay ni Rodrigo Roa Duterte. Sinugod at malamang baka taniman daw ng ebidensya. Yun po. Yun po ang balita kahapon. Pero ngayon ay sinabi na ng PNP na walang ganong operasyon. Lalo na nanggaling sa Capital Region. Wala. So, ay natapos ko na ito kagabi, itong topic na ito, na si Paulo Duterte, yung congressman ng Davao City, ay nasa dahig. At doon, nag-press conference siya ata, o aywan ko kung anong tawag doon. Nagpa-interview siya na yun nga, sana ay nag-warning siya na ang mga kapulisan ay hindi magtanim ng ebidensya. Yun po. Ngayon ay, ang katanungan ko po dyan ay, hindi ba niya alam? Hindi ba niya alam na ito nga, isinulat ko dyan para hindi ko makalimutan, noong August 2016, hindi ba alam ni Pulong o ni Paulo Duterte na nagsalita yung tatay niya ay presidente na ito kasi July presidente na 2016 o August 2016 nagsalita yung tatay niya na ito po we planted evidence and the intrigues. Yan po ang sinabi ng tatay niya noong presidente na. Ngayon ay ako po ay pag nagsalita ng ganyan ng isang tao, lalo na kung paulit-ulit o sa harapan ng media, ina-analyze ko po yan Opo, ina-analyze kong maigi. Bakit niya sinabi yan? Ngayon, iisa po ang findings ko dyan. Bakit sinabi yan ni Rodrigo Roa Duterte? Kaya niya sinabi yan para takutin yung mga tao. Yun lang po. Tatakutin niya ng mga tao na wala kang laban sa akin. O kung sino man ang gustong lumaban sa akin, hindi po pwede. Yun po ang message dyan. Kaya sinabi niya yan. Para makontrol niya ang mga tao, para tuloy-tuloy kung ano man yung gusto niyang gawin sa mga tao. Ganun po yan. At ngayon, ang susunod na tanong ko dyan ay alam ba yan na mali? Alam ba ng tao yan na ay alam po kasi ang tao po may konsensya. At ngayon na nga, itong example ngayon kay Pulong Duterte, alam niyang mali yan kasi nga ayaw niya nataniman sila ng ebidensya, hindi ba? I-reread daw ang bahay nila. Aywan ko kung ilang bahay yan na
Pero ako, medyo naniniwala ako dyan. Anytime, pwedeng i-read po yan. Anytime po. O baka may balak talaga. Pero kahapon, wala nga eh. Walang nangyari na ganun eh. Pero impending po yan. Yan ang pagka-analyze ko dyan. I-read po ng pulis yan. Yung mga bahay nila. Ngayon, ay nagbabala siya o nakikiusap siya kung ano man yan na sana huwag silang taniman ng ebidensya. O, adi alam niya na mali yan. Alam niya kasi nga ang tao ay may konsensya. Nauna pa nga yan sa batas po eh. Yang konsensya ng tao, nauna pa yan kisa dun sa batas. Opo. At ang nakasulat po sa Biblia, for those having not the law, ang nakasulat po sa Biblia, for those having not the law, yung hindi alam ang batas. Hindi ba? Mayroon pa siguro, hindi alam ang batas. O talagang totoo na hindi niya alam. They will be judged according to their conscience. Yan po eh. Yan po nakasulat sa Biblia eh. Kasi nga ay pilosopo po ang mga tao eh. Ay paano yung mga tao na hindi naman nakaranas ng batas o hindi alam ang batas o hindi narinig ang batas? Ay they will be judged according to their conscience. Ayan po ano. At isisingit ko na rin ha, pero yung mga taong ligtas, yung nagsisi na, yung humingi na ng kapatawaran kay Jesus Christ, o yung ipinagkaloob na ang kanilang sarili kay Jesus Christ, wala na. Hindi nahahatulan yun. Opo. Yan po ang kaibahan ng taong ligtas sa isang tao na hindi paligtas. Wala nang, ay kasi kung i-judge pa siya sa muling pagkabuhay, kung bubuhayin siya para lilitisin na naman siya, ay double jeopardy po yun. Double jeopardy. If the Son sets you free, you are free indeed. Yun po ang nakasulat sa Biblia eh. Kung pinalaya ka na ni Kristo, ay hindi kang ma-judge doon sa paghuhukom sa muling pagkabuhay. Bubuhayin niya kasi eh. Bubuhayin lahat ang tao eh. Pero yung mga ligtas, bubuhayin para makapiling na ng Diyos. Yun po. Pero nalalayo tayo sa topic natin, ano? Nakikiusap ito si Paulo Duterte na sana hindi sila taniman ng ebidensya. Ayan na nga po ang mahirap eh. At yan ang ginawa nila kay Dilima. Kaya siguro takot sila eh. Kumuha sila ng mga testigos na hindi naman totoo. At tapos ang judge naman sabi, ay mabigat po ang ebidensya. Paano ka kung mabigat yan? Wala namang druga. Wala namang budiga na nirid. Wala namang pira na nakuha sa pangalan o sa dami ni Laila de Lima. Dapat ipakita nila na nasaan yung pira o nasaan yung mga kayamanan. O kung diniposito niya sa ibang bansa, ay dapat i-trace nila yan wala eh. Wala nang budiga, walang druga na nasamsam, pero sabi ng judge, mabigat ang ebidensya. Ganun po eh, hawak nila lahat eh. Ganun po yan. Ngayon ay parang bumabalik na ang tadhana. Bumabaliktad na po. Hindi ba? Ay ganun po talaga eh. May Diyos kasi eh. May Diyos na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat na kaya niyang gawin ang anumang sitwasyon. Kaya niyang gawin po yan. Kaya nga ako nananalig po ako sa Panginoon eh. Kasi nga, He can do anything He want. Yan po. Siya ang sovereign. Opo. Siya lang ang sovereign, hindi ang tao. Ay, ang tao kasi, niluloko lang ng kapwa-tao. Opo, pilit na sinasabi nila
na nawawala daw yung sovereignty natin dahil dyan sa pagsuko kay Rodrigo Roa Duterte. Ay, bakit mawawala yan? Wala naman talagang sovereignty ang tao. Kasi accountable ka sa gagawin mo. Only God is sovereign. Yan po ang nabasa ko sa Biblia. Only God is sovereign. Hindi po ang tao. Pero nga, ang mga tao o ang mga abogado pinipilit na ay ang Pilipinas may sovereignty. Sabi nila, nawawala yon. Nawawala daw dahil nga sa isinuko si Rodrigo Duterte sa dahig. Kalukuhan po yan. Accountable siya. Ganun yan. At lahat ng pinagagawa niya ay pagbabayaran niya. Kasi nga hindi siya sovereign eh. Ganun po yan. Kalukuhan yung sovereignty na yan. At pinaliwanag ko na po yan dati. May vlog ako na yan lang ang tinatalakay ko. Only God is sovereign. Ang Pilipinas nga sa West Philippines hindi naman tayo sovereign dyan eh. Dapat kung ang topic ay sovereign, yan ang territorial sovereignty ang talakayin. Pero hindi nga natin ma-implement eh. Ayan po Ngayon, ang sinasabi ko lang po dito, hindi ba niya narinig nung August 2016? Nasa Facebook, nasa YouTube at saka nasa balita. Hanggang ngayon, binireply ko sa print media na andyan pa yung sinabi ni Rodrigo Roa Duterte noong August 2016, we planted evidence and the intrigues. Yan po ang sinabi niya. Ngayon ay ano ang sinasabi ng anak niya, si Pulong Duterte, ay is warning the police about planting evidence. Doon daw sa bahay nila. Ayan na, hindi ba? Ay alam nila na mali yan. Alam natin na mali yan na maglalagay ka ng ebidensya na hindi naman totoo. Alam natin na mali yan. Pero nga, bakit ginagawa ni Rodrigo Roa Duterte? Ay pagbabayaran niya yan. Kaya ipanalangin natin na pagbayaran niya yan yung mga pinaggagawa niya na ganyan. At yan na nga siguro ang nangyayari ngayon. Nakakulong na siya. At ito po, bago ko ibigay yung mga Bible verse, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romir Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laginyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Maria Aldisimo,
Ili Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muo Briac, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantoros, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dimjus Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. At ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Ngayon, ito po ang isishare ko sa inyo na Bible verse. Halos pare-parehas lang po ito, pero ito ngayon ang napili ko. Exodus 23 verse 1. You shall not circulate a false report. Ayan po ang pinili ko ngayon. Pero napakadami po na ganyan na nakasulat. Opo. Do not put your hand with the wicked to be an unrighteous witness. Ayan po, binabalaan ng Panginoon na mag-circulate tayo ng mga false report. Ayan po. And do not put your hand with the wicked to be an unrighteous witness. Ayan po. Pag nagtanim ka po nagtanim ka ng ebidensya, ay unrighteous witness po yan eh. Ayan po, para maintindihan po natin. Ngayon, Proverbs 14 verse 5. A faithful witness does not lie, but a false witness will utter lies. Ayan po. Ang ibig sabihin, yung matuwid na witness ay hindi magsasalita ng kasinungalingan. Pero yung false witness ay magsasalita yan ng mga kasinungalingan. Yun po ang nakasulat. Ngayon, Proverbs 12:22. Lying lips are an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are His delight. Natutuwa po ang Panginoon kung tayo ay nagsasalita ng totoo o ng katotohanan. Pero siya ay kasuklam-suklam o kinasusuklaman niya yung lying lips. Opo. Lying lips are an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are His delight. Natutuwa siya. Remember, ang sabi po ni Jesus Christ, isa sa sinabi niya, isa sa description niya ay, I am the way, the truth, and the life. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So, yung truth, hindi ba? Diyos yun eh. Yung truth eh. Kaya nadidelight siya kung sinasabi natin ang truth o sinasambit natin ang truth. Ayan po ngayon ay balikan natin si Pulong Duterte. Actually ngayon, mayroong viral ngayon na kumakalat na nambugbog pala ito o nag-grave treat doon sa isang parang disco house. Ay kanina ko lang nakita, paggising ko lang umaga ay 4:30, nabuksan ko sa ang dami na nagdi-discuss po. Pero sa ibang araw natin i-discuss yan. Ito lang muna, yung nagwa-warning siya na dapat ay ang mga pulis hindi magtanim ng ebidensya. Ayan na nga po eh.
Yan po ang ginagawa ng tatay nyo. Inamin niya yan. At palagay ko, isa yan sa doon po sa kaso niya sa ICC, doon sa dahig, isa yan sa ipapakita. Kasi kahapon, pinakinggan ko na naman O, ay hindi niya pwedeng itanggi yan. Kasi nga dinidiscuss pa niya Hindi pwedeng slip of the tongue lang yan. Kung isang word lang o dalawa, pwede pa siguro. Nagkamali lang siya. Pero dinidiscuss niya o inilalaban niya pinapaliwanag niya hindi po pwede talaga. Para yung sinabi niya who is this stupid God? Bago niya sinabi yan, he laid down the foundation Kaya hindi pwedeng sabihin niya na ibang Diyos yun o hindi yun ang sinasabi niya. Hindi po. Diniscuss niya at paulit-ulit. Hindi ba? Gusto niyang ipakita na siya ang magaling, hindi ba? O siya ang may kakayahan lang na mag-analyze. Ganun lang po yan. Ganun po ang tao mataas ang tingin sa sarili. Opo. Ganun po talaga ang tao. Mayabang. Opo. Ay ito ngayon, hindi ba? Pinagyayabang ni Rodrigo Roa Duterte noong August 2016, barely lang ito. Mga 2 months nakaupo siya kasi umupo siya July ay ngayon, itong August 2016, hindi ba? Sinabi na niya, we planted evidence. Ngayon, nagwa-warning ngayon si Pulong na dapat daw hindi magtanim ng ebidensya ang mga kapulisan. Ay, alam niya yan na talagang trabaho nila yan. Ay pero nga may Diyos na kayang ibalik yung mga pinaggagawa nila. Remember, mayroon kasing whatever you sow, you will reap. Or whatever a man sow, kung ano ang iyong inihasik, yun ang iyong aanihin. Whatever a man sow, so shall he reap. Ayan po. Aanihin talaga nila yan. O kaya gustong ipakita ng Diyos na mali talaga yung ginagawa. Di ba? Ganun lang po yan. At mga kababayan, mga minamahal, bago ko po ako mag-umpisa dito ay nananalangin po ako na sana yung nakikinig po ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.